So good day everyone, so Engineer Caps here. So today ang itatakal naman natin is about sa series and parallel circuit. So yung last topic natin is about sa Ohm's law, which is nalaman natin na yung voltage is directly proportional siya sa current and resistance. So dito sa sunod na topic naman natin, dito naman natin ma-apply yung Ohm's law na yan. So meron tayong dalawang basic na circuit. So yun is yung series and parallel. So paano ba natin malalaman kung series yung isang circuit? So malalaman natin siya depende sa connection niya. So meron tayo ditong supply na DC volts. And then meron tayong resistance. So yan yung una mong resistance. So pagpalagay natin na ito yung A at ito yung B. Ngayon, malalaman natin na series siya kapag yung connection niya ng resistor is end-to-end. Ano ibig sabihin nun? So, maglagay pa tayo ng isang resistor dito. Yan. Paano natin nasabing end-to-end? So, kung ito ang A and B ng unang resistor mo or ng R1, ito sabihin natin R2, ito naman yung A and B ng R2. So basically, end-to-end siya. Yung end ng B is connected siya sa end ng A. Tama? So yan yung series. Ito yung series. So meron naman tayong isa pa, yung tinatawag ng parallel. So paano natin malalaman kung parallel siya? So malalaman natin na parallel siya kung yung magkakakonect yung ends niya. So paano yun? Iyan na natin, drawing natin. So ito yung supply mo. Yan. So may resistor ka dito na una. Meron ka ulit resistor dito na isa pa. Yan. Tapos pwede ka pang magdagdag ng iba pang resistor. So paano natin nasabi na magkakakonect yung ends niya? So ito yung resistor 1, ito yung resistor 2. So kung ito yung A ng resistor 1, ito naman yung B ng resistor 2, tingnan natin. Itong A ng R2 is nakakonect din sa A ng R1. Yung B ng R2 is nakakonect din sa B ng R1. Unlike dito na yung yung B ng R1 is nakakonect sa A ng R2. So, diyan natin malalaman kung series o parallel siya. So, parallel to. Yan. So, ang pinaka-basic na concept naman na dapat nating matandaan sa series and parallel. Sa series, ang constant dito is yung current. I is constant. Yan. Since sabi ko nga ang sa series is constant yung current, ibig sabihin yung current na tumatakbo sa R1, which is yung I1, is equal lang din siya sa current na tumatakbo sa R2, which is yung I2, which is equal din siya sa current ng kabuuang circuit, which is yung I total. Yan. Dito naman sa parallel, ang constant lang dito is yung voltahe, since sa parehong supply nakakonect yung dalawang resistor. Tama? So basically dito ang voltage is V is constant. Ibig sabihin, yung voltage total mo, which is ito, yung supply mo, voltage total mo is equal lang siya sa voltage dito sa R1. And equal lang din siya dito sa voltage mo sa R2. So yan. Yan lang yung pinaka basic ng o pinaka concept ng series and parallel. Ngayon, try tayo mag-solve ng isang problem. So dito sa number 1 natin, series. So
Suppose na meron tayong 10 volt na supply. Tapos meron tayong dalawang resistor. Yan. Dalawang resistor. So ito yung R1 mo. Ito yung R2. So suppose na yung R1 mo is ilan? Bigay tayo ng given. Pagpalagay natin 5 ohms. Ano naman yung R2 natin? Pagpalagay natin 10 ohms. So ngayon, ang pinapahanap, ano yung find R total, I total, and power sa resistor 1 at power sa resistor 2. Okay? So yan yung mga pinapahanap. So paano natin makukuha yung R total? So basically yung R total is pag sa series ipagpa-plus mo lang yung mga resistor. So ibig sabihin ng R total natin is R1 plus R2 or 5 plus 10 which is equal siya sa 15. So meron kang 15 ohms total sa circuit na to. Ngayon ang hinahanap I total. Ngayon meron kang V total na 10 volts. Tama kasi siya yung supply. Ngayon, ano ba natutunan natin doon sa Ohm's law? Di ba ang voltage is equal lang siya sa I times resistance. Ngayon, meron kang voltage na total. So, i-ano natin siya, i-indicate natin na voltage total yan, na I total to, at R total yan. Ngayon, meron kang V total na 10 volts, meron ka ng R total na 15 ohms. Ang hinahanap na lang is yung I total. So, paano natin makuha yung I total? So, ang I total mo is V total over R total. Ano yung V total mo? 10. Ano yung R total mo? 15. Ngayon, ilan yung current mo dyan? Compute natin. 10 over 15. 0.66 ampere. Yan. Ngayon, meron na tayong I total. Ibig sabihin, 0.66 ampere ang tumatakbo dito. Ngayon, anong concept ng series? 'Di ba sa series ang current mo is equal or constant. So, kung may I total ka na 0.66, ibig sabihin ang I mo sa 1 o sa resistor 1 mo is 0.66 din. At ang current mo rin sa resistor 2 mo is 0.66 din. Ngayon, ang hinahanap, power 1 tsaka power 2. So, yung power, para compute mo yung power, ang formula niya in terms of current is, ang power is I squared R. Yan, ngayon, meron ka ng current sa 1, meron ka na rin R1, makukuha mo na yung P1. So, dito tayo. Ang P1 mo ay I squared o I1 squared R1. Which is, ang I1 mo is 0.66 squared times yung R1 mo na 5 ohms. So, ilan yung power sa resistor 1 mo? So, compute natin sa scientific calculator. So, 0.66 squared times 5. So, ang power mo daw is 2.178 watts. Ngayon, ano yung power to mo? So, kailangan in terms din siya ng 2. So, I2 squared R2. Ngayon, may I2 na tayo, which is 0.66 din.
Tapos meron tayong R2 na 10. So ilan yan? 4.356 watts. Yan. So meron ka ng R total which is 15. Meron ka na ring I total which is 0.66. Nakuha mo na rin yung power sa resistor 1 at power sa resistor 2. Ngayon, bakit hindi constant dito yung voltage sa series connection? So try natin, no. I-times natin yung, kasi 'di ba ang formula ng voltage is current times resistance. Ngayon, i-times natin yung nakuha nating current dito sa mga resistance. So makukuha natin sa V1 is ilan? 0.66 times 5. So V2 naman is 0.66 times 10. So 0.66 times 5 is 3.3 volts. At yung sa kabila naman ay 6.6 volts. 6.6 volts. Ngayon, mapapansin nyo, ito yung tinatawag na voltage drop. Ibig sabihin kasi nga, may current dyan, may resistor ka dyan. Meron tayong voltage drop dito sa bawat resistances sa series connection. Ngayon, kapag ipagpa-plus mo yan, so 3.3 plus 6.6, ang lalabas dyan is 10 volts. Ibig sabihin yung voltage drop across the circuit is equal yan sa supply mo. So, yan yung series connection. Sunod naman is parallel. So, assume tayo ng values. So, pagpalagay natin na 10 volts pa rin siya. So, 10 volts yung supply. Tapos, may resistor ka dito na ganun din. Try natin yung 5 tsaka 10 din. Yan. Ito yung isa mong resistor. Ito yung R1 mo, which is 5 ohms. Ito naman yung R2 mo, which is 10 ohms. So, meron ka ring voltage total dito na 10 volts. Yan. Ngayon, ganun din. Ano yung hanapin natin? Find R total, I total, P1, P2. Yan. Paano makukuha yung R total? So, kung sa series, ipinagpa-plus mo lang siya, dito sa parallel, may iba siyang formula. So, para makuha yung R total mo sa parallel is equal lang siya sa inverse ng 1 over R1 plus 1 over R2. So, kung marami ka pang resistor na naka-parallel, madadagdagan pa yan. So, yan. Ngayon, para makuha natin yung R total, lagay lang natin siya dito. Inverse 1 over, 5 plus 1 over 10. So, ilan ang R total mo? R total mo is inverse 1 over 5 plus 1 over 10, which is 3.33 ohms. So, unlike dun sa series, kapag naka-series ka, lumalaki yung resistance mo. Pero kapag naka-parallel siya, lumiliit siya. So, yan, diba? Naging 3.33 lang. So, ngayon, kita na natin yung R total. Hanapin na natin ngayon yung I total. So, yun nga, sa Ohm's law na natutunan natin sa last video, ang I total mo is V total over R total. So, ang V total mo is 10 volts. Ang I total mo, yung R total mo is 3.33 ohms.
which is equal siya sa 10 over 3.33 sa 3.003 amperes. Yan. Ngayon, nakuha mo na yung R total tsaka yung I total. Ngayon, anong hinahanap pa? P1 tsaka P2. So, makukuha na ba natin agad dito yung P1 at tsaka P2? Yes. Kasi diba ang formula pa ng isa pang power is, ano yung kanina? Diba yung kanina nakuha natin, ginamit natin formula ng power is P is equal to VI. Ngayon, meron din kasi na P is equal to V squared over R. Ngayon, may voltage ka dyan. Ano yung constant kapag parallel? Constant yung voltage, di ba? So, ibig sabihin, kung yung voltage total mo is 10 volt, ang voltage across sa resistor 1 mo, V1 is 10 volts din. Ano naman yung V2 mo? 10 volts din kasi constant siya eh. Nakaparallel siya. Yan, 10 volts. Now, meron na tayong voltage 1 at resistor 1. Meron din tayong voltage 2 at resistor 2. So, makukuha na natin yung power. So, ang P1 natin is, anong formula? V1 squared over R1. Which is equal sa 10 squared over, ilan yung R1 mo? 5 ohms. So, ilan yan? 10 squared over 5, which is 20. So, 20 watts siya. Sa power 2 mo naman is, ilan siya? V2 squared over R2. Or equal siya sa 10 squared din over, ilan? R2 mo is 10. So, 10 squared over 10, which is equal siya sa 10 din. So, ibig sabihin ng power 1 mo is 20 watts. Power 2 mo is 10 watts. So, ngayon, di ba nakakuha tayo na I total natin daw is 3.003. Ngayon, paano natin mapapatunayan yan? Kung talagang 3.003 yan. So, dito kasi sa parallel circuit, meron kang I current o yung I total mo. Pero dito, since hindi nga constant yung current, hindi katulad dun sa series circuit, ang nangyayari sa current mo, nahati siya. Pupunta dito sa R1 at meron ding pupunta sa R2. So, ibig sabihin yung I total mo, isang way pa para makuha yan is kunin mo yung current ng R1 at yung current ng R2. So, paano natin makuha yan? Diba ang P is equals to VI. O wag yan, yung V is equals to IR tayo. So, V equals to IR. So, ano yung current? No, voltage over resistance. Ngayon, try natin ngayon. Kunin natin yung I1. Kasi meron tayong V1, which is yung, ilan? 10. Meron din tayong R1. So, tagyan natin itong I1 na ito. Ilan siya? Ang V1 mo is 10. Ang R1 mo, ilan? 5. So, meron ka ditong 2 ampere. Yan, 5 yan. Paano naman yung I2? So, nagkalat na siya. Dito na yung I2. I2 mo is V2 over R2. Equal siya sa, ano yung V2 mo? 10 din. Over 10. Tama? So, ang I2 mo is equal siya sa 1 ampere. Ngayon, para makuha mo yung I total is ipag-plus mo lang yung dalawa mong current. Kasi ito yung I total mo, di ba? Tapos nahati siya. Ibig sabihin kapag pinag-plus mo to, mabubuo siya ulit sa total. So, which is 1 plus 2. Or equal siya sa 3 amperes. Yan. So, dito may 0.0003 siya kasi hindi natin kinuha yung buong R total. Kasi ang sagot dito sa R total is 3.333333 na marami. Kung dinivide natin siya sa ganun, sakto rin siyang 3 amperes. So, yan basically yung parallel and series circuit. So, kailangan ma-master nyo rin to kasi meron din yung combination naman ng parallel at series circuit. So, medyo madali din yun basta
master nyo tong parallel and series circuit. So yun, kung may natutunan kayong bago, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa marami pang videos na katulad nito. So, marami pa tayong susunod na topic. Sinimulan natin sa Ohm's Law, yung pinaka-basic, hanggang sa dun tayo makadating sa AC circuits, sa pinakamahirap sa transmission. So yun, thank you and God bless you all.